Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Ganoon na rin po sa inyong mga giliw na taga-subaybay at taga-suporta. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento naming magkaibigan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Migs, habang ang kaibigan ko naman pong binabae ay Violet. Nangyari po ito nang minsang magbakasyon kami sa isang lugar sa Surigao. Ngunit hindi ko po aakalain na ang magiging pahinga sana naming magkaibigan ay siya pa palang magiging bangungot na kailanman ay hindi namin makakalimutan. At ito po ang aming kwento. Yan, sige. Magkulit ka na naman. Ilabas-labas mo na naman yung wallet mo. Sinasabi ko sa'yo, Violet, mamaya iiyak ka kapag biglang may humablot sa'yo niyan. Baby Migs, hindi ko naman nilalabas-labas ng wallet ko, ano? Hinahanap ko kasi yung makeup pouch ko. Magre-retouch kasi ako, no? I see my face kanina sa mirror nung sinakyan natin. And I see, I'm so haggard na Haggard. Sobrang arte mo naman magsalita, Bereto. Excuse me, Violet hindi Vereto. Kung sa work natin, pwede mo akong tawagin ganyan. Pero since wala tayo sa work, only Violet, okay? Oo na, Violeta. Ay, sorry. Violet pala. Ikaw talaga pang asar ka. Alam mo kung di lang kita kababata, nako malamang, nagpalit na kayo ng mukha ng sapatos ko, Ay, wag naman. Sayang ang kapugian ko kung ipapalit mo lang sa sapatos. Bahala ka. Mawawalan ka ng poging best friend, ikaw rin. Ewan ko sa'yo. Ay nako, tara na nga. Saan ba talaga yung exact address niyang pagbabakasyonan natin, ha? Look, puro water ang nakikita ko. Saan tayo sasakay? Ewan ko sa'yo, Violet. Napaka-arte mo. Sa trabaho, kanya-kanya tayo ng buhat ng mga bakal, tapos dito, water? Ewan ko sa'yo. And so what? Ay nako, masisira talaga ang beauty ko kapag ikaw ang kasama ko. Napaka-killjoy mo kasi. Umayos ka na nga lang dyan. Baka itulak pa kita sa tubig Makikilljoy ka talaga. Maghintay na lang tayo ng bangkero. May darating naman panigurado. Okay po, fine. Sumilong na muna kasi yung skin ko nasusunog na sa sun Sa sandagukan na kaya kita. Sa trabaho walang silong-silong Tapos dito hahanap ka ng masisilungan. Aba, sumobra naman yata yung kaartehan mong baklita ka. FYI syempre work yun, no? Need ko ng money. Kaya tiis ganda talaga ang babae na to, no? Babae Ewan ko sa'yo. Mag-jacket ka na lang. Ay teka, may jacket pala ako dito. O ito, gamitin mo na muna yan para hindi masira yung skin mo. Aray, makadiin naman to. Halatang napipilitan ka. Pero thank you very very much, Baby Migs. You're so caring talaga. Huwag mo nang dagdagan ng baby ang pangalan ko. Pumapangit Ewan ko sa'yo. Oh, ayun na pala May bangkero na. O paano? Tara na, Violeta. Ano pa ba? Di gora na dies. Hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko ng panahong yon. Lalo na ang mga tingin na ibinabato sa amin ng mga tao sa bangka. Ngunit kahit na ganun, ay tumuloy pa rin kami dahil higang-higa na ako at gusto ko na rin magpahinga. Manong, alam niyo po ba yung address na to? Sabi kasi ng mga napagtanungan namin, sa kabila pa raw yun. Baka pwede niyo po kaming ihatid. Oo naman. Sa kabilang isla lang yan. Pero medyo matatagalan tayo kasi medyo malayo yan Ganun po ba? Magkano naman po ang pamasahe papunta doon? At saka mga ilang oras po ang biyahe? Mga 2 oras andun na tayo. Kung tungkol naman sa pamasahe, huwag yun ang isipin yun. Libreng sakay na lang. Wow, bongga! Yun naman pala, Migs Free lang. Makakatipid pa tayo.
Manong, parang grabe naman po yung walang bayad. Magbibigay na lang po kami. Hindi naman po kami abusadong tao eh. Teka Manong. Siya lang po ang magbabayad. Total free naman, di ba? Siya ang may gusto niyan eh. Di siya na lang ang magbayad. Hoy, Violeta, kapal naman ang mukha mo. Mas makapal pa sa makeup mo yan Gipit ako, no? Siyempre, kapag may free, tatanggapin ko na. Sayang. Hanep, ibang klase ka talaga. Wala akong masabi sa'yo. Huwag na kayo magtalo. Di nyo na talaga kailangan magbayad. Libreng sakay na lang. Sigurado ho ba kayo, Manong? Baka inaakala nyo po na wala po kaming pambayad. Huwag po kayo mag-alala. Meron po kaming pera dito kahit papano. Hindi na. Regalo ko na lang sa inyo. Kaya sige na, sumakay na kayo. Dati ko nang ginagawa tong panglibreng sakay na to. Kaya sige na, tanggapin nyo na lang yung alok ko. Ano ka ba? Sugaban na natin. Walang mababawas sa pagkatao mo kung tatanggap ka ng free. O siya, mauuna na akong sumakay ha. Inalalayan ni Manong ang kaibigan ko habang ako naman ay nagdadalawang isip pa rin dahil maliban sa mga tingin niya, may isang kakaibang bagay pa akong napansin sa kanya. Walang tigil kasi ang paglabas-masok ng dila niya sa tuwing nagsasalita ito habang nakatingin sa amin. Ngunit inisip ko na lamang na baka may karamdaman siya. Kaya naman, sumunod na rin akong sumakay. At hindi naman nagtagal ay nagsagwan na si Manong Bangkero. Wow! Ang bongga-bongga talaga! So beautiful ng view. Parang ako lang. Ang dami mong alam. Diyos ko, dito ka talaga nagkalat. Pero pag nasa atin na lalaki ka pa sa akin Tumigil ka nga dyan. Hindi ako nagladadlad kasi marami may inggit. Start with my skin hanggang sa mala Coca-Cola ko na body, no? Coca-Cola baka mo? Saan banda dyan? Alam ko na. Yung inkan na Coca-Cola. Alam mo ikaw, kanina ka pa ha? Naaasar talaga ako sa'yo. Kukurutin ko singit mo. Ha? Bala ka na nga dyan. Biro lang naman yun. Kung naman nagtatampo ka kagad. Parang hindi ka pa nasanay sa akin. Hay nako. Manong, matagal pa ba tayo para makapagpahinga na ako? Sa dami-dami kasi ng pwedeng pagbakasyonan, yung ganito pa na napakalayo. Ewan ko ba sa isa dyan? Medyo malayo pa tayo. Pero huwag kayo masyadong mainip. Makakarating din tayo kaagad. Hoy, huwag ka na magtampo. Ito naman O sige, gito na lang. Gusto mo ba na makakain? Para naman habang di pa tayo nakakarating hindi ka mainip. Meron akong mga dalang pagkain in case na magutom tayo. Tapos nasa biyahe pa. Ano bang meron ka dyan? Teka, sandali lang, titignan ko. Kinalkal ko ang bag ko. Matapos nun, kinuha ko ang isang malaking chichirya at iniabot ko yon sa kanya. Wow ha? Saktong-sakto, favorite ko to. Alam ko. Kaya nga bago tayo umalis, hinanda ko na mga yan. Ay nako, buti na lang talaga. O sige. I forgiveness you na. Di ba I forgive you yun? Yun na nga gusto kong sabihin Walang basagan ng trip. Basta may forgive, ayos na yon. Sabi mo Teka, siya nga pala Manong. Totoo palang malayo, no? Pero Manong, may makina naman itong bangka mo. Bakit di mo paganahin para mapabilis tayo? Hindi na gumagana yan. Kaya nga ako nagbibigay ng libreng sakay Kasi, mas mapapatagal talaga kapag sa akin sila sumakay. Ay, ganun ba yon? Buti na lang pala, may bubong tong bangka mo, Manong. At least, di ba, hindi maiinitan yung mga pasahero. Sinadya ko yan. Para naman kahit sa huling araw nila, makakapag-relax sila. Po, ano pong ibig niyo sabihin? Ang ibig ko sabihin makakapag-relax sila. Kasi minsan lang nila ako masakyan. Kapag kasi pabalik na sila sa kabila,
ibang bangkero na masasakyan nyo. Grabe ka, Manong, ha? Pinakaba mo ko doon. Natakot ako bigla doon, ha? Akala ko kung anong ibig nyo nang sabing mga huling araw na, eh. Nako, ayoko pang mategi bells, no? Gusto ko pang kumain ng maraming kanin. Ikaw lang ba? Kahit nga ako Muntik ko nang sabing, ibalik nyo na lang kami. Grabe ka, Manong, ha? Seryoso ng mukha nyo ron, ha? Pero, marunong pala kayong magbiro. Nginitian lang kami nung bangkero. Natahimik naman kami nun. At sa haba ng aming binangka, ay sa wakas, ay nakarating na kami. Ngunit napansin ko ang kaibahan ng nasa litrato. Tahimik dun at walang tao. Maya-maya pa, nang sumigaw ang bangkero, ay nagsilabasan ang mga tao. Ngumiti ang mga ito sa amin. Ngunit ang mga mata nila ay di nagtutugma sa kanilang mga ngiti. Maligayang pagdating sa aming isla. Sundan niyo ako at ituturo ko sa inyo ang magiging pahingahan niyo. Sandali lang po. Tama po ba tong isla na napuntahan namin? Parang ibang-iba po dito sa litrato Yun ba? Matagal na kasi ang litrato na yan. Dahil naging madalang ang turista, hindi na namin napaayos. Ganun ho ba? O siya, sige po. Saan po ba kami pwedeng magpahinga? Sundan niyo lang ako at ihahatid ko kayo sa inyong matutuluyan. Ano ba ang gusto niyo? Iisang kwarto pero dalawang kama? O tig-isa kayo ng kwarto? Hindi po ba? Tumawag po ako sa cellphone nyo. Nagpa-reserve po ako ng iisang room para po sa aming dalawa. Ganun ba? Pasensya na at nakalimutan ko. Matanda na kasi ako. O sige, tayo na. Sumunod kayo sa akin. Pagtapos sabihin yon ng matanda, ay naglakad na siya. Sumunod naman kami sa kanya. Nagtataka naman ako sa bawat tingin ng mga tao sa amin na para bang takam na hindi mo maipaliwanag. Grabe naman ang mga tao dito, ha? Hindi ko bet ang presence nila, ha? Ang bigat. Hindi ko carry yung ganitong paligid, Migs. Ayos lang yan, ano ka ba? Siguro ganyan lang talaga sila. Bago tayo sa paningin nila mga dayo tayo Ay nako, ewan ko, ha? Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganito. Kapag namamasyal naman kami, friendly lahat ng mga tao. Kasi dito, naku, napakakaiba. Para silang nanlalamon sa tingin. Huwag ka na lang mag-inarte. Okay na to. At least, makakapagpahinga naman tayo ng 2 linggo nang walang gugulo sa katahimikan natin. Walang hihingi ng pera at wala tayong iisipin bayarin. Magre-relax lang tayo dito. Okay, sige na nga. Sabi mo Huwag mo na lang kasi silang tignan at pansinin. Kahit naman ayoko silang pansinin Grabe ang mga tingin nila. Heto na ang magiging pahingahan ninyo. Sana ay maging komportable kayo. Ipapatid ko na lang dito ang mga makakain nyo. O ano? May gusto ba kayong ipaluto? Lolo, since nakakasawa po yung puro kanilang baboy, gusto ko muna ng seafood. Available po ba? Aba, oo naman. Ikaw, iyo? Seafoods na lang din po. Tapos kanin. O sige. Hintayin nyo na lang dito. Ipapatid ko na lang. Thank you po. Ano po pala ang pwede naming itawag sa inyo? Kabantog na lang ang itawag nyo sa akin. Oo nga pala. Mauna na ako. At baka magutom pa kayo sa kakahintay. Sige po. Salamat po, Kabantog. Nang umalis siya, ay nag-ikot-ikot ako sa tutuluyan namin ng 2 linggo. Luma na yon, pero maganda pa rin naman. Ngunit hindi pa rin naaalis sa pakiramdam ko ang sobrang bigat na presensya. Hoy, Be, Migs, ano ba nangyayari sa'yo? Kanina ako yung balisa. Kasi surrounded tayo ng mga kakaibang tao. Pero ngayon, ikaw naman.
Pero ang kakaiba nga lang, tulala ka. Hindi ko din alam eh. Sabi ko sa'yo kanina, huwag nang pansinin. Pero ako naman itong hindi mapalagay. Grabe naman kasi itong nararamdaman ko. Sobrang bigat. Pareho lang tayo, no? Wala akong oras magpa-stress, ha? Ang tanging want ko lang is mag-relax. Kasi pag uwi natin dun sa atin, nako, umpisa na naman ang pagbubuhat ng mabibigat. Nagmumukha tuloy akong baklang kalabaw. Ang laki-laki ng katawan ko tapos ang lambot kumilos. Ayos lang yan. Sexy ka pa rin naman sa mata ko eh. Ay, sus! Gusto mo lang makabawi sa ginawa mo kanina eh. Akala ko ba, inkan na Coca-Cola ako? Ito naman, di pa rin makamove on. Biro nga lang yun, di ba? Alam mo namang pinaka-best friend kita sa lahat eh. Siyempre, kahit di ka perfect, para sa akin, nasa iyo na ang lahat. O siya, sige na. Masaya na ako. Tama na yung pambobola mo, ha? Ay nako, lumalaki ang ulo ko. Baka sumabog to, sige ka. O sige, wag muna tayo magbiruan ngayon. Teka, may tatanong pala ako sa'yo. Anong naramdaman mo dun sa bangkero? At saka, ano napansin mo sa kanya? Ewan? Alam mo yung pakiramdam na hindi ko ma-explain? Feeling ko kanina. Alam mo yon, yung para bang type niya ako? Habang kasi tumitingin siya sa akin, labas ng labas ang dila niya. Sira ulo. Hindi ka type nun. Parang may sakit siya na hindi mo maintindihan eh. Ay nako, ano ba yan? Akala ko pa naman type niya ako. Sayang. Matanda na siya kung titignan pero gwapo pa rin siya, B. Feeling ko nga, mas gusto ko na ngayon ng mga mature looking mans eh. Grabe ka talaga. Nung nakaraan yung gusto mo, medyo mas bata sa'yo. Tapos ngayon gusto mo naman mature na. Wow naman. Ang bilis ng magbago ng isip mo, Teng. Ganun talaga kapag pretty-licious. Grabe. Sumobra naman yata ang harot mo ngayon. Ngayon ka lang nagaganyan. Baka sa 2 weeks na magkasama tayo dito eh. Maawa na ako sa pamamaraan ng pagsasalita mo eh. Aba? Oo nga, no? Parang ang sagwa sigurong pakinggan kapag dilagyan mo ng tono ng pambakles yung pananalita mo. Kahit ako yan nga din iniisip ko eh. Ang sagwa ko nga sigurong pakinggan nun. Pero wait, Migs. Huwag ka magpakabakla ah. Kasi okay na yan. At least, I have a man friend. Kapag nasa kapahamakan ako ililigtas at ipagtatanggol mo ko. Mala ano ba? Yung parang Juliet and Romeo. Pwede yun. Ikaw si Juliet Escobeta. Tapos, ako naman si Romeo. Natatawanan ka kapag nahihirapan ka. Hay nako. Alam mo? Eto ang 5. Tapos labas ka doon, bili ka ng kausap. Yung kaya dalhin yung mga biro mo. Ewan ko sa'yo. Eto naman. Kesa naman puro negative na naiisip natin, no? Ang bigat na nga ng paligid tapos nakasimangot pa tayo. Baka magmukha tayong aswang yan. Nako ha, kung aswang tayo, ako ang magandang aswang. Kapag may nakakita sa akin, baka hindi sila tatakbo. Baka lumapit pa sila at tuluyang magpalapa. Ano magpapalapa? Baka lalapit sila sa'yo, tapos sasapakin ka nila. Ay naku, ito talaga. Ayaw na nga kitang kausap. You're so nakakainis na talaga. Grabe talaga to. Joke lang, to naman di nang sanay. Alam mo, Migs, siguro gutom ka na. At ako, ang nakikita mong libangan. Hindi ka rin ganyan kapag nasa trabaho tayo eh. Siyempre, ganyan talaga. Kapag nakakalabas ka, dapat inilalabas din yung mga second side. Alangan namang ikaw lang, di ba? Ang unfair naman yata nun. Ano yung ikaw lang masaya? Pero grabe yung mga jokes mo ha. Nakakapanakit ng heart and bones. Diyos ko, ewan ko sa'yo. Ginawa mo namang kutsilyo yung mga sinasabi ko. Pambihira ka. Bago pa man siya makapagsalita uli, ay dumating na ang mga tagahatid ng pagkain. Isa sa kanila ay batang patpatin. Hindi tulad sa iba. Ibang presensya ang meron sa bata. Ngunit hindi man lang niya ako tinignan sa mga mata. Paglapag nila ng pagkain sa lamesa, ay payuko silang lumabas.
Grabe naman dito. Pati bata pinagtatrabaho. Grabe na talagang panahon ngayon, no? Pabata na ng pabata yung mga naghahanap buhay para sa pamilya. Yes, ganyan talaga. At wala na tayong magagawa dyan. Yes, I know na nakakaawa sila. But, hindi naman natin sila mapipigilan eh. Kasi, baka malaki lang talaga ang pangangailangan nila. So tayo, we just need na lang na maawa at pagbasdan sila sa malayo. Ganun na lang ang magagawa natin. Eh yung bata nagtatrabaho. Eh yung mga magulang anong ginagawa? Sa bagay, hindi na rin iba sa akin yan. Kaya nga ako napadpad sa trabaho yun eh. Kasi bata pa lang tayo. Sumasabak na tayo sa mabibigat na trabaho. Habang ang mga magulang natin, kung hindi pa sarap sa buhay, nagsusugal. O di kaya naman mga lasinggero. Truth ka dyan, friend. Tapos, sila pa'y may ganang magalit kapag kulang ang binibigay sa kanila. Ang lala nilang tao, nanganganak para maging source of income nila. Kaya nga minsan, nakakaingit magkaroon ng healthy pamilya. May tatay na naghahanap buhay, tapos yung may nanay na nag-aasikaso. Alam bang pakiramdam nun? Nako, kaya nga tayo naging mag-best friend, diba? Dahil pareho tayo ng sitwasyon sa pamilya natin. Buti nga, pumayag ka na iwan mga tulad nila. Kung hindi, baka hanggang ngayon, nakatali pa rin tayo sa mga kadena na sila ang may gawa. Buti nga nakuha ko pa ang kapatid ko At hindi na tulad sa akin, nakakapag-aral siya. Sana nga makapagtapos siya para hindi masayang ang pagod ko. Masipag yung kapatid mo, friend. Sure ako soon magiging successful niyan. At alam kong hindi niya sasayangin ang mga pagod mo. Magtiwala ka lang sa kanya. Okay? Sana nga, Violet. Huwag na nga nating isipin yan. Masyado na ako namumroblema Nandito nga tayo, di ba? Para makapagpahinga at makapag-relax. Friend, pwede rin naman na habang nagpapahinga tayo, ilabas mo ang lahat ng nararamdaman mo, di ba? Pampagaan din ang pakiramdam yun. Ayoko na magreklamo Siyempre bilang kuya at panganay sa amin, karapatan ko yun. Dahil ako may trabaho. Mali ka naman ang mindset Yes, lumaki tayo ng same situation sa mga family natin. Pero sa edad natin na to, kung nagpakamagulang sila sa atin, karapatan pa din nila na gawin yung mga ginagawa natin ngayon. Dapat tayo nag-aaral pa rin. And one thing pa, friend, hindi isang pagrereklamo ang paglalabas ng sama ng loob. So go lang. Ilabas mo lahat. Isigaw mo kung gusto mo. Alam mo, diyan ako bilib sa'yo, friend Hindi halata sa'yo na problemadong tao ka. Tapos kapag nagsasalita ka feeling ko, gumagaan yung bigat na meron dito sa dibdib ko. Siyempre, no? Ano pa nga ba? BFF things nga, di ba? Tayo lang nakakaintindi sa mga sarili natin, no? Siyempre, tayo lang din ang magtutulungan. So go! Tell me lang, ano ba yung kinikim mo? Wala lang. Tulad ng dati, family problem lang. Kaya nga pumayag ako sa binigay ni boss na 2 weeks vacation para makapagpahinga ang utak ko. Nakakapagod na. Sa bagay, wala naman talagang pinagbago. Hay nako, kung kaya lang talaga natin na magsalita sa kanila, gagawin ko talaga. Nakakapagod na din. Para tayong nagiging human robot. Ngunit bago pa man ako tumugon sa sinabi ng kaibigan ko, 3 maruruming lalaki ang nakita kong nakasilip sa bintana ng aming tinutuluyan. Nakangiti ang mga ito sa amin. Nilapitan ko sila at tinanong, ngunit hindi sila nagsalita. Tinatanong kayo ng best friend ko kung ano ang gusto nyo. Sumagot kayo. Gusto nyo ba ng pagkain? Tumango ang mga ito. Kaya naman, kinuha ni Violet ang pagkain niya at inabot. Ngunit ang nakapagtataka ay hindi nila ito kinukuha. Ayan ang pagkain, Pambihira, namimili pa kayo? Ano ba ang gusto nyo? Hay nako, friend.
Hayaan mo na lang sila. Baka hindi nila type yung pagkain natin. Diyos ko, mapipili pala ang mga yan. Ano ba ang gusto nyo? O sige, sagot ko na. Sabihin nyo lang sa akin. Tapos sasabihin ko doon sa harap para maihanda para sa inyo. Tinignan kaming dalawa ni Violet at ninungusuan kami. Bigla kong kinabahan sa kinilos nilang yon. Hindi ko alam, pero talagang nangilabot ako sa mga ginawa nilang yon. Hoy! Magselis nga kayo dyan! At ginugulo niyo ang mga bisita! Sige, alis! Kabantog kayo po pala. Ayos lang naman po. Inalok po namin sila ng pagkain. Baka kasi nagugutom na sila eh. Nako! Guguluhin lang kayo ng mga yan! Hindi marunong magsalita. Sadyang nangiistorbo lang sila sa tuwing may turista dito. Nako, kabantog. Wala naman po sa amin yon. Mukha kasing gutom sila. Lalo na po, nung makita ko yung katawan nila. Nako, napakapayat. Yun ba? Ganun talaga. Madalang na lang kasi ngayon na nagkakaroon ng mga tao dito sa isla. Ano po? Ang ibig ko sabihin madalang na lang ngayon ang turista dito. Hindi kasi sila kumakain ng mga binibigay namin. At talaga naman na napakapihikan nila sa pagkain. Wow ha? Daig pa tayo, Migs. Kami nga kapag nasa trabaho, kahit tubig at asin lang, ayos na Para pala silang mga rich ha? Akala siguro nila, ganun lang kadali ang buhay. Dito sa amin, pag may mga taon dumarating, ay nagiging parte ng aming isla at kasiyahan. At napapadali ang mga buhay nila. O siya, aalis na ako. Nakita ko lang talaga yung mga yon at sinaway ko lang. Hindi ko alam, Sir Blair. Pero nung mga panahong yon, alam ko nang may kakaiba sa mga sinasabi ng matanda at sa mga tao doon. Pero pinili ko pa rin hindi pansinin yon. Tara na friend, kumain na tayo. Isara mo na lang yung bintana. Ang weird ng mga tao dito, no? Tsaka yung last na sinabi ng matanda, narinig mo ba yon? Ewan ko, bigla na lang tumindig yung mga balahibo ko. Oo nga eh. May kakaiba talaga. Kahit yung pamamaraan niya ng pagsasalita. Parang pakiramdam ko lahat may ibig sabihin. Tumpak ka dyan, Bes. Hay nako, imbis yata na makapag-relax tayo sa lugar na to, mas lalo pa tayo mai-stress. Kumain na lang tayo. Hayaan mo na lang muna yun. Basta mamaya, ilak mo yung mga bintana ng kubo. Pati yung pinto. Sa itsura ng tatlo kanina, pakiramdam ko, wala silang gagawing mabuti. Ba't ako? Ikaw na. Ikaw yung boy sa ating dalawa So ikaw ang gagawa ng mga yan. O siya, tara na, kumain na tayo para makapagpahinga na rin. Tahimik kaming kumain ng kaibigan ko. Pagkatapos nun, ay ipinakuha na namin ang mga pinagkainan namin. Padilim na rin ang mga oras na yon. Kaya nagdesisyon akong mag-half bath muna. Habang nasa sira ko ng kubong yon at naliligo, bigla na lang may bumagsak na kung ano galing sa bintana. Kaya agad akong nagbanlaw para maalis ang sabon sa aking mata. Nakakakaba mga nangyayari dito. Sa daming babagsakan, dito pa talaga sa loob ng CR. Hoy, friend, ano nangyari sa'yo dyan? At salita ka ng salita, may kausap ka ba? Kasi to, tignan mo. Sa loob ng banyo bumagsak. Nasaan ba? Oh my gosh, ano yan? Patay na uwak ba yan? Oo yata. Tignan mo nga. Ay, oo nga. Uwak nga yan. Nako, kinakabahan naman ako dyan. Bakit? Ano bang meron? Diba sa probinsya natin, sabi nila, kapag may ibong itim na bumagsak or namatay, ang ibig sabihin lang daw nun, may isa or mahigit pa ang matatapos ang buhay. Diyos ko, naalala mo pa ba yung kwento sa atin ni Lolo Goryong? Yung ba yung kinikwento niya sa atin? Tungkol sa mga sinaunang aswang, yun ba? Yes, yun na nga. Kahit na anong klaseng ibon or hayop daw,
ang biglang namatay o bumagsak. Eh yun nga, tulad ng sinabi ko, may matitigok. Baka naman nagkataon lang yun. Sandali nga lang, magbibihis lang ako. Tapos itatapon ko to sa labas. Binitiwan ko muna ang patay na ibon sa mesa. Nagbihis ako. Matapos nun, agad kong dinampot ang ibon at lumabas. At matapos kong maitapon ang ibon sa malapit na basurahan, may mga tao kong naririnig na nag-uusap. Lumapit ako dahil sa kuryosidad. Pakilusin mo ng normal yung grupo mo, William. At baka makahala tayo mga tao. Gagawin ko po ang lahat. Siguro sasabihin ko na wag muna silang lalabas para hindi malaman ng mga tao kung ano talaga tayo. Minsan lang magkaroon ng mga taong maloloko dito sa isla at ibinenta ng mura sa atin ang mga baboy. Kaya dapat hindi tayo mabuking. Opo, Kabantog. Sisiguraduhin ko rin na hindi sila makakatakas sa isla. Hindi tayo pwedeng magkamali sa pagkakataong ito. Masasayang ang mga pinaghirapan natin. Siguraduhin mo, dahil ngayon na lang tayo makakatikim ng sariwang laman at dugo ulit ng baboy. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig kong yun. Aalis na sana ako nang bigla akong makita ng bata kanina at nakatingin sa akin ito. Inilagay niya sa tapat ng labi niya ang kanyang hintuturong daliri. Dahil sa senyas na yon, ay hindi ako gumalaw sa pwestong kinaroroonan ko. Oh, Gogo! Bakit nandyan ka? Hinihintay ko po si tatay. Puntahan mo na ang anak mo, William. Samahan mo na siya. Alam mong hindi makakatulog yan nang wala ka sa tabi niya. Sige na. Sige po, Kabantog. Mauna na po kami. Tara na, Gugo. Mauna na tayo. Bukas na lang uli. Hindi ako makapaniwala sa narinig kong yun. Kaya naman, nagmamadali akong bumalik sa aming tinutuluyan. Oh, friend! Ano nangyari sa'yo? Bakit parang putlang-putla ka yata? Para kang uminom ng sukang puro. Friend, nanganganib tayo dito. Kailangan na natin makaalis kagad. Ano bang pinagsasasabi mo? Basta, kailangan na natin makaalis kagad dito. Abay, bakit nga? Ay nako, bahala ka nga dyan. Ako, Migsa, pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Kung ano man niyang kinatataranta mo, ipagbabukas mo na yan. Dahil kanina ko pa talaga gusto magpahinga. Ano ka ba? Totoo ang sinasabi ko. Kailangan na natin umalis dito. Dahil sigurado ako sa narinig ko. Hindi sila mga tao, friend. Kaya pala iba yung pakiramdam ko kanina pa. Ang ano nga? Kanina pa ako tanong ng tanong, no? Puro ka naman ganyan eh. Hindi pa ako diretsahin. Ang sabi ng taong nagatid sa atin dito, hindi niya daw tayo hahayaang makaalis. Tapos narinig ko pinag-uusapan nila. Madalang daw kasi silang makatikim ng sariwang dugo. Sa tingin ko, mga aswang sila, Violet. Ano ka mo? Totoo ba yan? Migsa, wag mo akong pinagbibibiro ng ganyan. Hindi yan kaya ng beauty ko. Ngayon ka pa ba magkagaganyan? Hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Ay nako, bahala ka dyan. Sa tingin ko, mali ang narinig mo. Basta ako, matutulog na ako. Good night. Diyos ko naman. Paano ko ba ito ipapaliwanag sa'yo? Itulog mo na lang yan, friend. Baka pagod lang yan galing sa biyahe. Wala na nga akong nagawa ng gabing yun. Hindi na rin ako nakatulog ng maayos. Kaya naman, umupo ako sa kama ko at maglilipat sana ng gamit. Ngunit nakarinig ako ng mahinang pagkatok. Sino yan? Hindi ko bubuksan ang pinto hanggat hindi ka nagsasalita. Ako po ito. Bata? Opo. Gusto ko po sana kayong makausap. Bakit at para saan? Buksan niyo po muna ang pinto bago po may makakita sa akin dito. Binuksan ko ang pinto nang sabihin niya yon. At diretso naman siya sa pagpasok at sabay upo sa isang upuan na nasa tabi ng lamesa. Ako po si Gugo. Ampon po ko ni William.
yung taga-atid ng mga tao dito sa isla. Alam ko po, narinig niyo na po ang lahat kanina. Ano bang klaseng mga tao kayo? Hindi po sila mga tao. Mga aswang na abwak po sila. Anak ng putya. Kaya ba ganun na lang yung mga sinasabi nila? Ang ibig sabihin lang ba, hindi ako nagkakamali. Kami ng kaibigan ko ang magiging pagkain nila. Hindi ko kasi ganun narinig eh. Opo, iaalay po nila kayo sa demonyo para buhayin po ang asawa ni Lolo Bantugan. Bakit sinasabi mo to sa akin? Dahil ayoko pong makompleto po ang ritual. Dahil kapag natapos po ang ritual at nakainan nila kayo, isusunod po nila ako. Ha? Bakit? Paano ikaw yung isusunod nila? Nasabi ko na po sa inyo kanina, ampon lang po ako ni William. At pinalaki nila ako dahil sa darating na oras, magagamit na nila ang pagiging sariwa ng dugo ko. Eh, anong gagawin namin ngayon? Mamaya pong gabi, magiging abala sila sa paghahanda ng gagamitin para sa ritual. Tulungan niyo po ako ng kaibigan mo. Iahanda rin po natin ang magiging sasakyan niyo paalis po sa islang ito. Namin? Hindi ka sasama? Bakit hindi ka nalang sumama sa amin? Dahil kapag sumama po ako sa inyo at hindi nila kayo naging alay, sigurado nga hanap ulit sila ng mga tao. At dahil wala na po ako, hahanap din sila ng magiging kapalit ko. Sumama ka na lang sa amin. Tapos, pag nakalabas na tayo dito, hihingi tayo ng tulong sa mga pulis. Hindi niyo po ako naiintindihan eh. May ilan na sa mga pulis ngayon. Ang bayaran na lang. Nakasuot na lang sila ng uniforme. Pero hindi na bukol sa loob nila ang pagiging pulis nila. Anong ibig mo sabihin? May opisina ng pulis ang malapit lang dito. Paglabas ng isla. May dalawa doon ang binabayaran ni Bantugan para sa pananahimik. Ang proteksyon nila sa mga ginagawa nila. Hindi ko na alam. Ano ba dapat kong gawin? Ayaw kitang iwan dito, Gugo. Lalo na ngayong nalaman ko na nanganganib din palang buhay mo. Hindi kita kayang iwan dito. Eto kuya, kunin mo. Ano to? Diyos ko. Sino may gawa nito? Sila ang may gawa niyan. Paano mo nakuha ang mga litratong to? Huwag mo nang tanungin kuya. Basta, isa yan sa mga ebidensya na mga aswang sila. Hoy, ano ba yan? Ano ba ingay-ingay niyo? Natahimik kami nang biglang magising ang kaibigan ko. Lumingon ito sa amin at doon ko naisip na maniniwala na ito kung ang bata mismo ang magsasabi sa kanya. Oh, kasama pala yung bata kahapon. Ano bang meron? Ba't ang aga-aga ang ingay niyo? Violet, kailangan mo na maniwala ngayon sa akin. May ebidensya na ako. Sabihin mo bata, bilis. Teka, sandali lang muna. Maghihilamos lang ako para magising ang diwa ko. Huwag ka na magpaganda. Pakinggan mo muna yung bata. Ano ba kasi yon? Kinuha na ng kaibigan ko ang hawak kong album. Pagbukas niya pa lang dito, ay nanlaki na kagad ang mga mata niya at nakakailang page pa lang siya ay naitapon niya na kagad ito. Diyos ko, ano ba yan? Saan galing yan? Bakit ganyan? Anong meron? Bakit may mga dugo? Bakit may mga kumakatay ng tao? Huwag kang masyadong maingay. Sinabi ko naman sa'yo kagabi, di ba? Pero ayaw mo makinig eh. Ayaw mo maniwala eh. Inunam pa rin yung pagtulog mo. Diyos ko, totoo ba yan? Akala ko kasi kagabi nagbibiro ka lang eh. Kaya pala ganun yung mga tingin nila sa ating kahapon. Meg, sa'yo ko na dito. Baka gawin nila sa atin yung nandun dyan sa mga litrato ha. Hindi po malayong gagawin nila sa inyo yun. Dahil nandito na po kayo sa isla nila. Teka. Ba't nandito ba yung batang yan? Di ba kasama ka nila? Huwag po kayo mag-alala. Mapagkakatiwalaan niyo po ako. Bumuo na po kayo ng plano. At mamaya niyo na lang po sabihin sa akin. Nagliliwanag na po kasi. Kailangan ko na pong bumalik kung saan po ako pinagtatrabaho. Kuya, magkita po tayo mamaya. May mga pinag-usapan na ba kayo?
Bakit hindi niyo sabihin sa akin? Ako na magsasabi sa'yo mamaya. Sige na, Gugo. Nang makaalis na ang bata, ay humarap naman sa akin ang kaibigan ko. Oh, ano yan? Anong klaseng tingin yan? Oo, kinakabahan na ako sa lugar na to. Pero mas pabigat ang pakiramdam ko sa batang yun. Migs, magplano na lang tayo. Nang tayo lang. Huwag na natin siyang isali. Umalis na tayo dito mamaya. Mapapahamak yung bata. Kung di natin siya isasama, ano ka ba? Paano mapapahamak? Hindi ba? Nadatnan natin siya dito. Oo nga, tama ka. Nadatnan natin siya dito. Pero biyag siya ng mga yon. Tulungan natin siya, Violet. Aalis tayo dito nang kasama siya. Ano ba galing yung album ng mga taong duguan? Doon sa bata. Diyos ko, hindi magandang nararamdaman ko dyan sa mga gusto mong gawin, ha, Migs? Oo, sabihin na natin hindi tayo nakapag-aral. Pero alam mo, Lin, kung gaano kalakas ang pakiramdam ko. Bakit ba pinag-iisipan mo yung bata? Ampun lang siya ni Mang William, yung bangkero. Paano ba nag-umpisa ang lahat? Paano mo nalaman na hindi tao yung mga nandito? Kagabi, habang tinatapon ko yung patay na ibon, narinig ko yung nagpakilalang may-ari dito at saka yung nagatid sa atin. Ang sabi nila, hindi tayo dapat makaalis sa lugar na to. Hindi pa rin ako kumbinsido sa mga sinabi mo, Migs. May kakaiba kasi sa batang yun eh. Huwag ka agad magtiwala dun. Hindi pa natin siya lubos na kakilala. Pero nakikita ko sa mga mata niya na nagsasabi siya ng totoo. Naniniwala ka naman sa kasabihan na yan. Okay, sige, mag-deal tayo. Kung tama ako na may plano yung bata na yan sa atin, hahanapan mo ko ng apam pag-uwi. At kapag natalo naman ako sa deal na to, ako ang sasagot sa kasal nyo ni Amara. O ano, deal? Ano ba naman yan, Violet? Wala tayo sa oras para magaganyan-ganyan. Buhay natin yung nasa panganib. Ano ka ba? Hindi. Deal is deal. Mag-ayos ka na ng mga gamit at may plano ako. Alam mo naman, nagaling tayong probinsya, di ba? Kaya nakahanda ako palagi, no? Dala ko palagi yung kutsilyong pilak ni Lolo. Kaya bago tayo kikilos, aalamin na muna natin lahat ng plano nila. Don't worry, may alam ako sa mga ganito. Dahil sa probinsya namin, maraming itinuro sa akin ang lolo ko nung nabubuhay pa siya. Pero paano nga yung bata? Isa siya sa mga oobserbahan natin. Huwag ka mag-alala, magiging ayos lang tayo. Batak sa trabaho mga katawan natin at kakayanin natin kahit sino pa ang mga aswang na yan. Maniwala ka sa akin. Tulad ng sinabi ng kaibigan ko, ay umayon lamang ako sa mga kilos nila. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya, pero nagtiwala ako sa kanya dahil kaibigan ko siya. Huwag ka na muna maingay. Parating na yung matanda. Buksan mo yung mga bintana, dali. Basta yung sinabi ko sa'yo, ha? Carry ko na to. Magandang umaga sa inyo. Pwede ba akong magtanong sa inyo? Ano po yon, Lolo? Nakita ko kasi na galing dito sa loob yung anak ng bangkero namin. Tinanong ko naman siya at ang sabi niya may pinalinis daw kayo. Ano po opo. Kagabi kasi, habang naliligo ko may bumagsak po sa loob ng banyo, patay po na uwak. Nagkalat po kasi yung balahibo doon. Siya po ang nakita ko naglalakad kaya sa kanya ko na lang po pinalinis. Ganun ba? Pasensya na at sinigurado ko lang. Malikot kasi ang kamay ng batang yon. Baka bigla na lang kayong mawalan ng gamit dyan. Iyon lang po talaga. Nakabantay naman po kami habang naglilinis siya. Ano naman kaya ang ginagawa ng batang yon? Napakaaga pa lang nasa labas na siya. Ay, hindi na po namin alam yon. Naghihilamos kasi ako kanina at nakita namin siya na naglalakad. Siya na po pinatawag ko kay Migs. Basta. Sa susunod kapag may gusto kayong ipalinis, ipatawag niyo ako at sa mga tauhan ko na lang ipapagawa ang mga gusto niyo. Sige po, wala pong problema. O siya, ano palang gusto niyo para sa almusal? Violet, ano bang gusto mo? Gusto po sana namin ng gulay, tapos sausawan na patis, tapos hihingi na rin po kami ng kalamansi.
Sitaw at talong lang ang gulay na meron kami rito ngayon. Naku, okay na po yon. Gusto ko lang talagang kumain ng gulay. Ayoko muna ng karne. At nagsawa na kami sa amin. Ano bang luto ang gusto ninyo? Kahit pinakulo ang gulay na lang po, ayos na po sa amin yon. O sige, ipapahatid ko na lang rito mamaya. O siya, mauuna na ako. Salamat po. Nang makaalis na ang matanda, tumingin sa akin ang kaibigan ko at napabilib naman niya ako dahil sa galing niya sa pag-arte. Hinintay lang namin ang ilang sandali at dumating na rin ang pagkain na hinihintay namin. Kinuha naman ng kaibigan ko ang pilak na kutsilyo sa kanyang maleta at hiniwa niya ang kalamansi gamit yon. At pinisil niya yon sa aming ulam at kanin. Anak ng... Ano yan? Bakit ganyan? Kakadiri! Ibig ba sabihin yan? Yung mga kinain natin kagabi ay may ilusyon din. Yak! Ang dami ko pa namang nakain kanin. Tapos ngayon makikita ko, puro uod na puti pala yung binigay nila sa atin. Yak! Yung gulay na binigay nila, hindi din siya tunay na gulay. Ano yan? Bituka? I guess pituka siya ng manok. And yung isa naman, lamang loob. Grabe! Nasusuka ako, friend! Dali-dali nagpunta sa banyo ang kaibigan ko. Doon ay sinuka niyang lahat. At nakita niya na puro itim na bagay ang lumabas sa bibig niya. Ganon din ako dahil matapos niya ay nasuka rin ako dahil sa mga nalaman ko. Ayop na matandang yan. May oras din siya sa akin. Oh my gosh! Nakakain ako ng bulok na laman nang hindi ko alam. Paano yan, friend? Ano gagawin natin dyan sa mga pagkain na binigay nila sa atin? Itapon mo sa inidoro, tapos buhusan mo. Hindi ako kakain ulit ng bigay nila kahit kailan. Hindi sapat sa atin ang mga pagkain na dala ko. Anong gagawin natin? I-reserve mo muna yung mga pagkain. Kapag gutom na tayo, doon na lang natin kakainin. Tapos bukas ng gabi aalis tayo dito. Kailangan natin ng makapagnakaw ng bangka. Pero bakit bukas pa? Bakit hindi pa ngayon? Hindi ko na kaya yung ganito. Nagsisisi ako. Bakit kasi dito ko pa pinili magbakasyon eh? Buisit! Ay sos! Huwag ka nang gumanyang-ganyan dyan. Kahit naman magsisi ka, wala na tayong magagawa. Nangyari na to. Yun na nga eh, wala na tayong magagawa. Pero ayoko naman na mamatay dito, no? Excuse me, Migs. Kahit ako, ayoko ring mamatay dito. Kaya mag-isip tayo ng magandang paraan. Wala naman silang magagawa sa mga tulad nating marami pang pangarap sa buhay, ano? Gusto ko pang magka-boylet ng AFAM. Natanggap ako kung sino ako. Anak ng putya. Bakit ba kasi nasisingit po pa yung mga paganyan-ganyan mo eh? Hindi naman makakatulong yan sa pag-iisip eh. Para ka nanluloko na eh. Palibasa may girlfriend ka, kaya di mo alam ang pakiramdam ng nangangarap. Kung sa'yo, hindi nakakatulong yung ganito, pues sa akin, nakakatulong ng bonggang-bongga. O siya, sige na. Anong gagawin natin? Wait, sandali lang, manahingi ka muna. Hindi makapag-isip ang brain cells ko kasi ang ingay-ingay mo. Kumalma ka at huwag kang mataranta. Sino bang di matataranta sa sitwasyon natin ngayon? Kapag kasi pinairan mo yan, hindi ka makakapag-isip ng maayos. Ano ka ba? Kalalaki mong tao eh. Napakamatatakutin mo. Ewan ko sa'yo. Sino bang di matataranta sa ganyan? Wala pa tayong 2 araw dito. Ganyan na kagad yun nangyayari. Aba, huwag kang gaganyan-ganyan sa akin. Dahil hindi naman akong pumili ng lugar na to. Hindi ko naman alam eh, na ganito pala sa lugar na to eh. Tama na. Kung magiging ganito tayo hanggang mamaya, I'm sure hindi tayo makakapag-isip ng paraan para makalaya sa lugar na to. Oh, heto. Ikaw ang humawak nito. Lalaking-lalaki ka and I know na mas malakas ka sa akin. Magiging backup mo lang ako kung sakaling magkaroon ng problema. Hindi, Violet. Dapat ikaw ang humawak nito. Dahil ikaw ang may alam nito at hindi ako. Okay, sige. Basta walang sisihan kapag napahamak tayo. Dahil hindi mo tinanggap to. Okay, iba na ang plano. Mamayang gabi natin susubukan tumakas. Ano bang plano mo? Basta,
Huwag mo nang dalhin yung mga mabibigat mong gamit. Tanggalin mo yung ibang laman nun. Tapos, magdala ka lang ng iilang damit. And of course, diyan mo na lang din ilalagay yung damit ko. At huwag mong kakalimutan ang pink bikini ko doon. Anak ng putya naman talaga, oo. Akala ko ba, yung mga kailangan lang. Aba, kailangan ko yun, no? Paano yung mga pagkain? Ako na ang bahalang magdala ng mga yan. Basta yung mga damit, ikaw na ang magbitbit, okay? Habang naghahanda kami sa pag-alis namin sa lugar na yon, may kumatok muli sa pintuan. Nang mga oras na yon, dahil sa mga nakita ko, ay nagdadalawang isip na ako na buksan ang pintuan. Ngunit, nanguna ang kaibigan ko at siya na ang gumawa. Ay, hello! Bakit ka nandito? Gusto ko sana kayong imbitahan mamayang gabi. Maghahanda kasi si Kabandog. Maraming pagkain. Yeah, sure. Pupunta kami ni Migs. Di ba, Migs? Oo. Pupunta kami. Salamat sa pag-imbita. Ba't parang ang kalat yata? Ano nangyari? Paano? May hinahanap kasi kami ng mga gamit namin. Nawawala kasi yung favorite kong panty. Ang iniisip ko, baka hindi ko nadala. Bala ko kasi magtampisaw Super init kasi ng panahon. Ayan tuloy, ang hot ko na. Ganun ba? O siya, asahan namin yung pagdating nyo dun, ha? Yeah, sure. Thanks. O siya, aalis na ako. Baka kasi may mga pasahерong papunta rito para makalibreng sakay din sila. Sige po. Salamat po, Mang William. Alam mo, Migs, sayang siya, no? Ano? Parang sayang. Ang gwapo sana niya, no? Ang macho pa. Kaso aswang Baliw ka talaga. Pati aswang pinagdanasaan mo pa. Hoy, FYI, hindi ko siya type, no? Sinabi ko lang naman yung nakikita ko. Sus, dumali ka na naman. Tsaka na yung mga ganyan-ganyan. Ano nang gagawin natin ngayon? Pupunta ba tayo? Oo, pero always think this, okay? Huwag kang kakain ng pagkain nila at huwag kang iinom ng tubig nila. Baka patibong to. Laruin lang natin. Sigurado kong iniisip nila na maluloko nila ang baklang dragon na tulad ko. Pwes, hinding-hindi mangyayari yon. Mabilis lumipas ang mga oras ng mga panahon na sumapit ng muli ang gabi sa amin sa lugar na yon. Lalo pang pinaghandaan ng kaibigan ko ang lahat. Nagbulsa siya ng mga tinidor na nandoon sa tinutuluyan namin at ikinabit na ang patalim sa hita na natatakpan ng kanyang puting dress habang ako ay hindi na tumigil ang pagkabog ng dibdib ko. Oh, ano pang ginagawa mo? Isuot mo na yung bag, Migs. Sa tingin ko, nag-uumpisa na ang pagdiriwang nila. Di ko yata kaya to, friend. Nanginginig sa takot yung katawan ko. Kapag nagpatalo ka sa takot, matitigok tayo dito. Hindi mo na makikita kahit kailan ang nanay mo sugarol at ang tatay mo lasinggero at yung kapatid mo na masipag. At isa pa, hindi mo na makikita ang darling mo si Amara. O ano, gusto mo ba yon? Huwag mo naman akong tanungin ng ganyan. Takot na nga ako Dinadagdagan mo pa. Kaya nga, labanan mo ang takot mo at kumilos na tayo. Una, sige na. Tara na. Okay, let's go. Para makauwi na tayo. At para sa apam ko Siraulo ka talaga kahit kailan. Alam mo ikaw, kung di mo kayang suportahan bilang kaibigan mo, mag-break na tayo as a best friend. Ito naman biro lang Oo nga pala. Hindi ba sila magtataka kung ganito tayo? Na ano? Na may dala tayong bag. Migs, it's so simple. Ganito lang ang gagawin mo. Kung tatanungin ka nila na bakit dala mo ang bag mo, gumamit ka ng utak. Di sabihin mo, baka mamaya may matirang handa. Di isusupot mo at ilalagay dyan. Mindset ba? Mindset! Kaloka ka. Ang init naman kagad ng ulo nito. Sorry naman. Hindi lang talaga ako makapag-isip ng maayos dahil dito sa kalagayan natin Kasalanan ko kasi ito Hindi kita sinisisi, okay? Kaya wag mong sisihin ang sarili mo dahil nandito. Salamat, Violet na kahit inaasar kita palagi
Hindi mo ako magawang sisihin. Kahit naman ako talaga ang may kasalanan. Dahil ako ang pumili sa lugar na to. Ano ba? Siyempre mag-best friend tayo, di ba? Hindi tayo masisira ng dahilan dito. I know naman na buhay natin yung nakasalalay if ever na hindi tayo makatakas. Hindi lang naman ako yung mamamatay, di ba? Kasi kasama ka. Eh di forever na as best friends tayong dalawa. O di ba, bongga? Si Raulo. Hindi ko alam kung matutuwa ako sa sinasabi mo o maaasar eh. Ito naman, joke lang. Tulad nga ng sinabi ko sa'yo, gusto ko pang makakilala ng AFAM. Natatanggap sa akin kung ano ako bilang isang reyna. Kaya dumating tayo dito ng buo at buhay, uuwi din tayo ng kumpleto. Gamit lang ang maiiwan natin. Pero hindi yung mga kaluluwa natin, no? Kaya let's go na. Gumagana na yung oras. Dali! Lumabas na kami sa aming tinutuluyan at nagpunta sa mga nag-iingay. Nadatnan namin doon na may bonfire. Maraming taong nag-iinuman at may mga sumasayaw rin paikot sa malaking apoy. Buti na lang at nakarating kayo. Si William ba nagsabi sa inyo? Opo, nagpunta po siya doon kanina eh. Ang sabi niya po may konting handaan at kasiyahan nga daw po. Oo. Inutusan ko siya kanina. Pero sandali. Bakit may mga suot kayong bag? Dito lang naman kayo pupunta. Kasi baka mamaya po may ipapabalot pong pagkain. Tapos yun, nilalagay na rin namin sa bag. Tapos, doon na lang po namin kakainin. Pwede naman. Nagyan nyo na lang kainin. Bakit kailangan nyo pandalin doon? Iyon po kasi ang gusto namin May magagawa po ba kayo? Oo nga naman. Wala nga akong magagawa. O siya, sige na. Umupo na kayo. Salamat po, Lolo. Kung hindi nyo mamasamain, pwede ba akong makipagkwentuhan sa inyo? Nakikipagkwentuhan na po kayo sa amin, Lolo. Tama nga naman. Kitang-kita ko sa mukha ng matandang kaharap namin noon ang pagkairita sa ginagawang pambabara ni Violet. Mga binata pa ba kayo? Siya po hindi na, kasi may nobya na po siya. Ako po, dalaga pa, hindi po binata. Kita niyo naman po, nakadress ako, di ba? Oo nga pala. Teka, may anak na ba kayo? Ng nobya mo, iyo? Naku, wala pa po. May respeto po ako sa nobya ko. At kahit kailan po, hindi ko po naisip na pilitin siya na gawin yung mga bagay na ginagawa po ng mas matatanda po sa amin. At ako naman, Granny, wala pa po akong boyfriend kasi mapili ako. Gusto ko yung bigating AFAM. Nakakatuwa naman. At pareho pa pala kayong birhen. Ano naman po, ang nakakatuwa ron kung birhen kami. Yun lang naman ang naiisip ko. Nakakatuwang malaman na ganun. Yun lang po ba talaga? Or may ibig sabihin po yung mga sinasabi po ninyo? Wala. Ano ba kayo? Nako, Granny huwag niyo sabihin type nyo kami. Nako, hindi po tayo talo. Hindi ako mahihilig sa mga gurang. Siya naman, hindi mahilig sa mga matatandang bakla. Huy, ano ka ba? Masyado ka namang assuming. Nakakatuwa talaga kayo. Huwag kayong mag-alala. Hindi rin ako mahilig sa babaeng may lawit. Sadyang tinatanong ko lang. Lo, pagpasensya niyo na po ang kaibigan ko Hindi pa po nakakainom yan, pero baliw na po talaga. Sabayan niyo na lang po ang ugali ko. Gusto ko po kasi happy lang palagi. Huwag kayong mag-alala. Natutuwa naman ako at may mga tulad niyo pa palang patatawanin ako. Ano ba kayo? Okay lang po. Basta happy-happy lang. Okay, inom na lang tayo. Cheers mo, Manong! Huy, Violet! Di ba sabi mo huwag iinom o kakain? Ano ba yung ginagawa mo? Manahimik ka dyan. Di ba sabi ko, umarte ka ng normal. Hindi ko naman ito iinumin Basta magtiwala ka lang sa akin. Dahil sa mga sinabi niyang yun, ay sumabay na lang ako. Nang makita namin
na iniinom na ng matanda ang alak na nasa baso niya. Nakita ko naman na pasimpleng itinapon ni Violet ang alak niya. Kaya naman, ganun rin ang ginawa ko. Wow ha? Imported po ba tong alak nyo? Oo naman. Dahil dito lang sa amin ang meron yan. Walang ganyan sa iba. Maniwala kayo sa akin. Kaya nga po, kakaiba po ang lasa eh. Hindi po katulad ng mga alak na puti na iniinom namin dun sa amin. Sulitin nyo na yan. Dahil uling pagkakataon nyo na para makainom ng alak na yan. Po? Ano pong sabi nyo? Ang sabi ko, ngayon nyo na lamang maiinom yan. Dahil wala na kaming stock ng ganyan dito. Ah, ganun ho ba? Akala ko po kasi may iba pa po kayong ibig sabihin. Ikaw talaga, wala akong ibig sabihin. Yun lang talaga yung gusto kong sabihin sa inyo. Ramdam ko ng mga panahon na yon na sinasadya na talaga ng kaibigan ko ang pagsasalita ng ganon. Hindi ko naman alam ang mga plano niya. Kaya naman, lahat ng kilos niya ay sinasabayan ko na lang. Mabilis namang natapos ang kasiyahang yon. Pagkatapos, napagpasyaan naming dalawa na magpatuloy na sa hakbang na gusto niyang mangyari. Tulog na ba talaga yung matanda? Sa tingin ko, oo. Tulog na rin yung iba. Nalasing na. Totoo yatang alak yung ininom nila. Teka, ano bang gagawin natin? Hahanap tayo ng bangka. Pero teka, paano si Gugo? Paano yung bata? Hindi naman siguro masama kung iisipin muna natin ang mga sarili natin, di ba? Kapag nagising yung mga yan at naabutan nila tayo, sigurado akong magiging hapunan nila tayo. Pero, mapapahamak siya kapag iniwan natin siya. Ay nako, bahala ka. Sinabi ko naman sa'yo na hindi magandang nararamdaman ko sa batang yon. Kapag nakagulo yan sa plano natin, Migs, hindi mo ako masisisi kung ikaw rin ang sisisihin ko. Subukan lang natin, friend. Bata lang siya eh. Kung sakaling tulad siya ng mga yan, kakayanin naman natin siya. Sana, Migs, tama yung desisyon mo, ha? Sige na, hanapin na natin yung bata. Basta, pinapaalalahanan na kita. May bagay sa sarili ko ng mga oras na yon na ayaw na rin sanang ituloy ang pagtulong sa bata. Pero, hindi ko maalis-alis sa puso ko ang awa dahil iniisip ko na kung ang kapatid ko ang nasa lagay niya ay siguradong gagawin ko rin ang parehong bagay na yon. Ano ba yan? Kanina pa tayo naghahanap, Migs, pero hindi pa rin natin nakikita yung bata. Siguradong sa mga oras na to ay gising na yung matanda at yung mga kasama niya. Ay nako, nasisira na yung foundation ko dahil sa stress, ha? Wait lang naman. Di ko talaga kayang pabayaan yung bata eh. Ay, ewan ko sa'yo. Basta ako, pareho pa rin ang sagot ko. Ayoko pa rin sa batang yan. May something sa kanya eh. Sa pamamaraan niyang tumingin. Tapos, hindi mo ba napansin? Napaka-mature niyang magsalita at mag-isip. Nakikita mo naman siguro, di ba? Bata pa siya. Pero siguro dahil sa matatanda yung mga nakakasama niya, kaya na-adapt niya yung mga bagay na yun. Ay, basta. Hindi pa rin ako kumbinsido. Eh, nasaan na ba yung batang yon? Bakit niyo po ako hinahanap? Ay, anak ng nanay mo. Diyos ko naman, bata ka. Mapapatay mo ako sa gulat eh. Bakit niyo nga po ako hinahanap? Aalis na tayo dito. O ano, nakahanda na ba yung bangka na sinabi mo? Opo, nakahanda na po. Pero, hindi pa rin tayo makakaalis dito. Dahil gising na lahat ng mga aswang na abuak. Yan na nga ba sinasabi ko, Migs eh. May pagkakataon na nga tayo kanina. Hindi yung pasinunggaban. Ay nako. Nag-usap na kami ng bata. Ayoko naman na habang tayo ligtas na nakaalis, tapos siya may iwan dito. Hindi kaya ng konsensya ko yun. Tama ang kaibigan mo. Dapat tumalis na lang kayo at hinayaan niyo na ako. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Hindi, Gugo. Sasama ka sa amin. Naiintindihan mo ba? Aalis tayong tatlo dito. Hinawakan ko ang kamay ng batang si Gugo at akma na sanang maglalakad. Ngunit nasa harapan na pala namin ang matanda at si William at naroon din ang mga kasama niya.
Ano ba ginagawa mo, Gugo? Itigil mo na ito. Kayo ang tumigil. Hayaan niyo na ako. At hayaan sa mga gusto kong mangyari. Wala na sila, Gugo. Tumigil ka na. Hindi mo na siya maibabalik. Pakiusap. Huwag mo nang dagdagan pa ang mga kahayupang ginawa mo noon. Teka, anong ibig nila sabihin? Huwag kang makinig sa kanila. Nililin lang ka lamang nila. Hayaan niyo na kami makalis. Pakiusap. Mali ang ginagawa niyo, binata. Isang malaking pagkakamali. Ano ba, Granny? Alam na namin ang tungkol sa inyo. Huwag na kayong umarting parang totoo kayong concerned sa amin. Hindi niyo naiintindihan. Mali ang pinipili ninyong kampihan. Hindi niyo kami manloloko. Ikaw, Mang William. Hindi ba? Kaya libre niyo na kaming pinasakay dahil balak niyo kaming katayan. Nagkakamali ka. Wala kaming balak na ganun. Ano wala? Rinig na rinig ko nung mag-usap kayong dalawa na gusto niyo kaming kainin dahil sariwa pa ang dugon taglay namin. Mali ka ng pagkakaintindi. Hindi kayo ang tinutukoy namin. Huwag niyo na kami lokohin. Hindi ako bingi. At kahit hindi ako nakapag-aral, ay hindi ako tanga para maniwala sa mga sinasabi niyo. Nakikiusap ako. Maniwala kayo sa amin. Kung ganon, paano niyo mapapaliwanag yung mga litrato ng mga naunang tao dito na walang habas ng pinagpapapatay? Hindi kami may gawa nun. Oo, mga aswang kami. Pero hindi kami pumapatay ng tao. Dahil ang gusto lang namin ay ang tahimik na buhay. Sinungaling! At ako ang saksi sa lahat. Kaya huwag niyo na silang lilangin pa. Ano ba, Gugo? Ikaw ang nanlilinlang sa kanila. Ikaw ang may masamang balak sa dalawang taong yan. Huwag niyo nang ipasa sa bata mga kahayupan niyo. Bata lang siya at hindi niya kayang gawin ang mga sinasabi niyo. Nagkakamali kayo. Sinungaling ang batang yan. Maniwala kayo. Kung ayaw ninyong matulad sa mga taong pinatay niya, ay huwag niyo na siyang paniwalaan. Migs, hindi na maganda ang pakiramdam ko rito. Sa palagay ko, kailangan na natin tumakbo. Gugo, halika na, tumakbo na tayo. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Hinawakan lang ng bata ang kamay ko. Naramdaman ko ang malalamig niyang palad at walang pag-aalinlangan akong sumigaw para iparinig sa kaibigan ko. Natatakbo na kami. Habang tumatakbo, nasulyapan ko pa ang itsura ng bata at nakita kong nakangisi ito. May pumasok sa utak ko na parang hindi tama sa mga nangyayari. Habang ang matanda naman at ang mga kasama niya ay napansin kong nagbagong anyo bilang uwak at taong bayawak. Bilisan niyo tumakbo! Humahabol sila! Fred, yung patalim mo, ilabas mo! Inilabas ng kaibigan ko ang patalim at hinawakan ko yun na maigpit. Habang ramdam ko naman sa lupa ang papalapit na mga aswang. Hanggang sa mabilis kaming naharangan ng mga abwak. Aatras sana kami pabalik, ngunit may nakaharang na pala sa likuran namin. Mali ang ginagawa niyong ito. Kapag naniwala kayo sa batang yan, sigurado mamamatay din kayo. Katulad ng mga nauna. Hindi kami mga tunay na masasama. Dahil ang totoong demonyo ay ang batang yan. Maniwala kayo sa amin. Ayaw namin kayo saktan. Kaya sana ay pakinggan niyo kami. Ayaw niyo pala kami saktan. Pero bakit ganun? Libreng sakay, papunta sa isla ng mga aswang. Mula palang umpisa, ay niloloko niyo na kami. Paraanin niyo kami. At hayaan na lang. Itigil mo na to, Gugo. Hayaan mo na ang mga taong yan. Huwag mo nang dagdagan ang mga kasalanan mo. Ano ba pinagsasasabi niyo? Hindi ba't ampun mo lang naman ang batang ito? Huwag kayong maniwala dyan. Dahil sinungaling nga yan. Hindi. Mas lalong ayaw namin maniwala sa inyo. Dahil mga aswang kayo. Kung aswang kami, anak ng dyablo ang batang yan. Pakinggan niyo ako. Dahil mas malakas pa ang batang yan sa mga tulad naming abwak. Bago pa man ako makasagot,
Narinig ko na sumigaw ang bata at nalaman ko na hawak na pala siya ng matanda. Pumasok sila sa butas na sila din ang may gawa. Mga hayop kayo! Pakawalan niyo ang bata! Kayo na lang ang umalis. Kung ayaw maniwala sa amin, ay walang problema doon. Basta hindi niyo isasama si Gugo. Dahil sa oras na makalabas siya ng islang ito, mas marami ang mapapahamak! Mabilis na pumasok ang aswang pabalik sa butas at ganun din ang iba. Iniwan nila kami ng kaibigan ko habang ako ay pinoproseso sa utak ko ang mga huling sinabi ni Mang William. Migs, ano ba? Kumilos na tayo. Hayaan na natin yung bata. Migs! Ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ko kayang iwan yung bata, Violet. Hindi mo ba narinig yung sinabi ng matanda at ni William? Sa tingin ko may hindi talaga tama sa nangyayari dito. Kahit ano pa sabihin mo, Violet, yung bata nasa panganib. At dahil alam ko may mangyayaring hindi maganda sa kanya, isasama ko pa rin siya. Anak ng putya naman. Ano ba nangyayari sa'yo, Migs? Bakit pa ganyan ka? Bakit pa nagpapakatanga ka? Kung totoo ang sinasabi ng batang yun, dapat kanina, nung may pagkakataon ng mga abwak na yon, nakatayid tayo. Dapat ginawa nila. Pero hindi nila ginawa. Sa tingin ko, hindi talaga yung matanda at yung mga kasama niya ang tunay na kalaban dito. Ikaw nga ang dapat tanungin ko eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka ba naaawa sa bata? Paano ko mapahamak siya? Hindi ka ba kakainin ng konsensya mo? Sige nga! Aba, Migs, huwag kang ganyan kung magsalita. Sige, kung sabihin kong hindi ako makakaramdam ng awa, anong gagawin mo? Grabe ka naman, Violet. Hindi mo na lang inisip na kawawa yung bata kapag pinatay siya ng mga hayop na yun. Pero kung tayo naman ang mapapahamak dahil dyan sa ginagawa mo, sige nga. Hindi tayo mapapahamak kung nag-iisip ka lang sana. Teka nga, Migs. Ba't parang pinapalabas mo yata na mali ang mga sinasabi ko? Kasi mali naman talaga eh. Pinag-iisipan mo yung bata ng kung ano-ano. Tama ba yun? Ang tanga mo pala eh. Isipin mo ang sinabi ng mga yun. Di ba? Parang may mali. Tapos sasabi mo mali ako. Alam mo, Migs, kung hindi ka kasi nag-iisip ng ganyan, at hindi ito yung pinili mong lugar para pagbakasyonan, di sana, nagpapahinga tayo ngayon. Di lumabas din yung totoo. Sinasabi mo pa na hindi mo ako sinisisi, pero ayan, sa bunganga mo na mismo nang galing. Tama nga ako. Kahit sinasabi mong hindi, bibig mo na mismo nagbulgar sa'yo. Peking kaibigan. Ang galing mo naman pala no? Sige, kung ganun ang pagkakaintindi mo, okay, fine, sinisisi nga kita. Kasi, kung hindi naman matigas ang ulo mo, kanina pa sana tayo nakaalis dito, pero ano to? Ano nangyayari sa atin ngayon? Napakawalang puso mo naman. Kung hahayaan mo lang yung bata sa mga halimaw. Ang kulit mo naman talaga, Migs. Bakit ba hindi ka makinig sa akin? Hindi ordinaryo ang batang yon, naiintindihan mo ba? Hindi siya ordinaryong bata. Alam mo, kung gusto mo umalis, umalis ka na. Hindi ko naman kailangan ng tulong mo eh. Sige, alis na! Umalis ka na mag-isa. Basta hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakakasama yung bata. Pero itong tatandaan mo, ayoko nang maging kaibigan ng tulad mong bakla. Alis na! Ano pang ginagawa mo? Alis! You know what? Kung alam ko lang na mangyayari to, at dito masisira yung napakatagal nating pagsasama bilang magkaibigan, hindi na sana ako pumayag na magbakasyon at nagtrabaho na lamang ako. Umalis ka na. Ayoko nang marinig ang mga sasabihin mo. Di ba? Yan naman ang gusto mo, ang iligtas sa sarili mo. Kaya umalis ka na! Alis! Labag sa kalooban ko ang gawin yon sa kaibigan ko. Dahil habang sinasabi ko ang mga bagay na yon, nasasaktan din ako. Dahil kahit noon, hindi ko minaliit ang pagiging pusong babae niya. Ngunit dahil doon, sa hindi namin pagkakasundo, ay nakapagsalita ako ng hindi maganda. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili dahil sa kagustuhan kong maisama ang bata. Bumalik ako sa lugar
kung saan kami nanggaling kanina. Naglakad ako hanggang sa narinig ko ang malalakas na sigaw. Hindi yun galing sa bata dahil boses yun ng matanda at ni William. Kaya naman, mabilis akong tumakbo papunta sa kinaroroonan nila. Hayop kayo! Paano nyo nagawa magtaksil sa amin? Sikreto na pala kayong umaanib kay Gugo! Dahil mga hangal kayo. Kung pinabayaan nyo na lang sana akong kunin ang 2 taong yon, nasasagawa ko na sana ngayon ng ritual sa muling pagbuhay sa lola ko. Hindi mo naman kailangan gawin yan, Gugo. Kailangan ba na kapag aswang ay magiging masama na tayo palagi? Nananahimik na ang kaluluwa ng lola mo. Huwag mo na siyang guluhin pa. Ayoko! Dahil hindi ko maaatim na mabuhay na wala siya, na hindi ko mararanasan ang mga kain ng laman ng tao. At dahil nawala na siya, ay itinigil niyo na ang pagpatay. Hindi ko na tuloy magawa ang pagganti sa mga tao. Para saan pa, Gugo? Mabuhay na lang tayo na katulad sa mga tao. Ayoko na ng ganito. Ayoko nang pumatay. Dinala ko sila rito. Hindi dahil sa gusto natin silang biktimahin, kundi dahil gusto ko mamuhay na katulad nila at kalimutan ang mga masasamang alaala. Yan ang hindi ko magugustuhan, Ama. Kaya gusto kong maibalik si Lola para bumalik na rin ang pagiging mapanganib na aswang natin. Gusto kong katakutan ng lahat at kilalanin na pinakamalakas. Dahil dyan sa gusto mo, ay pwede ka mapahamak, Gugo. Nakita mo nangyari sa nanay at lola mo. Dahil sa pag-angad nila na sariwan dugo ng tao, ay napahamak sila. Yun ang bagay na hindi mangyayari sa akin. Dahil nakuha ko na ang kapangyarihang itim ni Lola. Bilang isang abwak, mamanahin ko ang lahat ng sa kanya. At kapag nagawa ko na siyang maibalik, itutuloy na namin ang lahat ng mga nasimulan niya. Tumigil ka na, Gugo. Alisin mo na ang pagkakatali sa amin. Tatay mo pa rin ako. At may karapatan akong pigilan ka sa mga gusto mong gawin. Sa mga tulad namin ni Lola, ay walang pamilya-pamilya. Walang tatay-tatay. Kahit sino pa kayo. Nababaliw ka na, Gugo. Nababaliw ka na! Dahil sa mga narinig ko, doon ko napagtanto ang lahat ng mga mali ko. Tama nga ang kaibigan ko, at sa mga oras na yon ay nagsisi ako dahil sa pagkakamali ko ay napagsalitaan ko pa siya ng masama. Tatakbo sana ako para makaalis, ngunit may isa sa mga kasamahan niya ang nakakita sa akin. At dahil sa natulala ako, ay madali lamang nila akong nadakip. Anong ginawa mo? Ba't di kayo nakinig sa amin? Dinala mo lang sa kapahamakan ng sarili mo! Wala na kayong magagawa ngayon. Dahil siya na mismo lumapit. At ikaw, nasa na ang kaibigan mo? Hayop ka, Gugo. Nang dahil sa'yo napagsalitaan ko ng di maganda ang kaibigan ko. Ikaw palang tunay na masama. Ang sabi ko, nasa na ang kaibigan mo? Wala na siya. Umalis na siya. Hindi mo pagtatagumpayan ang mga binabalak mo. Mga kasama, kumalat kayo at hanapin niyo ang kasama niya. Wag! Wag pakiusap, Gugo. Ako na lang. Wag na ang kaibigan ko. Nandito na ako kaya ako na lang. Wag na yung kaibigan ko, pakiusap. Itali niyo na yan sa mahabang lamesa. Huwag niyong hayaang makawala. Ngayon, nararamdaman ko na ang tagumpay. Nagbubunga na rin ang 2 taong kong pagpaplano. Pakiusap, wag ang kaibigan ko. Wag ang kaibigan ko, ako na lang. Naghalo na ang luha ko at ang laway dahil sa napakaraming luwang bumubuhos sa aking mga mata. Nang marinig ko na pati ang kaibigan ko ay hahanapin at papatayin. Kung nakinig ka lang sana iyo at naniwala sa mga sinasabi namin kanina, hindi ka ahantong sa ganito. Bakit ba kasi kayong mga tao ay napakahirap paintindihin? Patawad po. Patawad po talaga.
Hindi ko sinasadya, hindi ko naman alam eh. Wala nang magagawa ang paghingi mo ng tawad, Iyo. Dahil buo na ang desisyon ng apo ko. Papatay siya para makabuhay ng patay. Tunay na ibinigay niya na sa demonyo ang kaluluwa niya. Wala na kayong magagawa. Hindi namin gusto ang ginagawa niya. Dahil akala namin, hindi na siya pumapatay ng tao. Kaya't nag-umpisa na kaming muli sa pag-iimbita ng mga tao dito sa isla. Hindi ito mga tunay naming anyo. Dahil mas matanda na kami kaysa sa inyong inaakala. May mga kapangyarihang itim lamang kami. Kaya matagal ang pagtanda ng aming mga itsura. Si Gugo ay hindi na bata kung ikukumpara sa pangkaraniwang tao. Patawarin niyo ako. Dahil ako nagdala sa inyo sa lugar na ito. Hindi ko naman akalain na ganito pala sasapitin ninyo sa kamay ng anak ko. Kasalanan ko. Kasalanan ko at wala kayong kinalaman doon. Naiintindihan ko na po ngayon ang mga gusto niyong mangyari. Kaya patawad. Dahil di ko kayo pinakinggan at pinaniwalaan. Natahimik kaming lahat ng mga sandaling yon, habang ako ay labis nang nag-aalala para sa kaibigan ko. Pinagdasal ko na nakaalis na siya para hindi na siya madamay pa. Habang ako ng mga oras na yon ay wala pa rin tigil sa pag-iyak hanggang sa nakatulog na ako. Hindi ko na alam kung ano ang mga sumunod na nangyari dahil nagising na lamang ako sa sikat ng araw na tumatama sa mukha ko. Teka, buhay ako. Buhay pa ako. Oo, buhay ka pa, Iyo. Dahil mamayang gabi pa nila isasagawa ang pagre-ritual. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakikita ang kaibigan mo. Diyos ko, salamat. Mabuti naman kung ganun. Isa sa amin ang papatayin niya kung hindi niya makikita ang kaibigan mo. Ayos lang yon. Kung may papatayin siya sa amin dalawa, sisiguraduhin kong ako na lang. Matanda na rin ako. Dahil kung bubuhayin niya muli ang asawa ko, mas gugustuhin ko pang mawala. Dahil hindi ko kayang makita ang kanilang magiging kasamaan pag nagkataon. Ang sama ni Gugo. Napakasama niya. Pero teka, may paraan pa po ba para makatakas po tayo sa islang to? Hindi ko alam, pero pwede natin subukan. Nagtulungan ang dalawa sa tabi ko na matanggal ang kanilang mga tali. Ilang beses nila yung sinubukan hanggang sa naalis na nila yon, hanggang sa ako na lang ang inaalisan nila ng tali. At naalala ko ang patalim kanina na galing sa kaibigan ko na nawala sa isip ko. Nailigay ko yon sa bag ko at sinabi ko sa kanila na kunin nila ang bagay na yon. Hindi naman mahahawakan ang patalim na to, binata. Sagrado to. At sa tingin ko ay may basbas. Saan galing ang patalim na ito, binata? Sa kaibigan ko po yan. Galing po yan sa kamag-anak niyang albularyo. Buti naman at dala niyo ito. Ang sabi po ng kaibigan ko sa akin ay dala po niya talaga yan kahit saan. At lagi po siyang handa sa tuwing lalayo siya sa probinsya namin. Napakatalino ng kaibigan mo, binata. Dahil naisip niya pang gawin ang bagay na ito. Tama na huyang kabantog. Kailangan na po natin maalis ang pagkakatali ng binatang to bago pa po tayo abutan ni Gugo at ang mga taksil nating kasamaan. Hindi ako kumibo sa mga sinabi nila tungkol sa kaibigan ko dahil naaalala ko kung paano ko siya minaliit at sinabihang walang utak nang dahil lang sa bakla ito. At nang maalis na nila ako sa pagkakatali, kinuha ko agad ang gamit ko at akma na sanang aalis, ngunit dumating ang ibang kasamahan ni Gugo. Sandali lang naman, mga kasama! Hayaan niyo na siyang makaalis. Isipin niyo na lang ang matagal na natin pinagsamahan. Huwag na tayong manakit ng tao.
Tama si Kabantog. Itigil nyo na ito mga kasama. At umanib na muli sa amin. Walang saysay ang manakit pa ng tao. At gawin silang mga pagkain natin. Sumagot ang isa sa mga humarang sa akin ng mga oras na yon. Ayon sa kanya, naaswang sila at may karapatan silang kumain ng kung anuman ang naisin nila. Dahil sawa na raw sila sa pagiging sunod-sunura nila. Ang pag-anib niyo ba kay Gugo ay hindi pagiging sunod-sunuran na? Akala niyo ba ay mapapadali ang pagiging malayang aswang ninyo? Sa oras na buhayin niya ang kasama ko, isang malaking pagkakamali yon mga kasama. Dahil mas lalo kayo mahihirapan. Dahil malupit si Luciana. Makinig kayo sa kanya mga kasama. Matagal na panahon na ako naging parte ng kanilang pamilya. At alam ko ang mga gusto niyang iparating sa inyo. Pakiusap po. Hayaan niyo po ako mabuhay. Dahil may pamilya pa po ako naghihintay at umaasa sa akin. Pag-isipan niyo mabuti mga kasama. Kung sa akin kayo aanib, ay mas magiging maayos ang lagay ninyo. Nagtinginan ang mga nilalang na nasa harapan namin at nagtanguan. At maya-maya pa ay binigyan nila ako ng daan. Sumunod naman sa akin si Mang William dahil siya daw ang nakakaalam ng bangka na may makina. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mang William. Dahil tinutulungan niyo po ako. Kahit sa likod naman nun, ay hindi ako naging maingat. At hindi ko po agad nakita ang mga kagustuhan niyo para sa amin ng kaibigan ko. Wala na yung kalimutan mo na. Gusto ko lang talaga na matapos ng pagiging masamang abwak ng angkan ko. Ayaw na naming tumikim ng tao dahil gusto naming mabuhay na lang ng tahimik. Maraming salamat po talaga, Mang William. Salamat po. Hindi pa man kami sobrang nakakalayo ng oras na yon. Narinig ko na ang matandang abwak na sumisigaw. Halata dito na nahihirapan siya. Dahil doon, napakapit ako ng mahigpit sa aking damit. Mukhang alam na ng anak ko ang pagtakas natin. Sigurado ako sa mga oras ito ay pinakalat niya na ang iba pa naming mga kasama. Kailangan makaalis na bago pa man niya tayo maabutan. Bilisan natin! Sa mga panahong yon, ay wala kaming tigil sa pagtakbo sa buwanginan dahil ang tanging hangad namin ay makarating kagad sa bangka. Inabot na kami ng dilim at hindi pa din namin nakikita ang aming sasakyang bangka. Kaya naman, itinago ako ni Mang William sa isang mabatong bahagi ng kanilang isla. Napakatuso talaga ni Gugo. Nagawa niya pang maipatago ang lahat ng mga bangka ko. Sigurado ako na sa una pa lang ay pinaghandaan niya na to. Ano nang nangyayari sa anak ko? At nagawa niya ang bagay na to. Makakaalis din po ako dito. At kapag nangyari po yun, tatanawin ko pong isang utang na loob ang bagay na yun. Kahit hindi mo nagawin ang bagay na yun, ayos naman na. Basta't ang mahalaga ay makaalis ka. Yun lang. Ang kaibigan ko kaya, kumusta na kaya siya? Nakaalis na kaya siya ng isla? Sana naman ay maayos na ang lagay niya ngayon. Ramdam ko na hindi napahamak ang kaibigan mo. Bukas tayo kikilos at mahina nun ang kapangyarihang taglay ni Gugo. Nangangako ko, dahil ako nagdala sa'yo dito, sisiguraduhin kong maibabalik kita ng ligtas sa kabilang isla. Sa mga oras na yon, hindi ko napigilan ang mayakap ang nilalang na nasa harap ko. Dahil ramdam ko ang pagiging mabuting tatay niya. Dahil ayaw niyang makasakit ang anak niya. Isang bagay na hindi ko naramdaman sa tatay ko. Dahil nga, lasinggero ito. Oh, bakit ka umiiyak? Tumahang ka na. Lalaki ka, iho. At dapat, lakasan mo ang loob mo. Hindi ko lang po talaga maintindihan eh. Napakabuti niyo po pala. Nagsisisi po ako na pinag-isipan ko po kayo na masama.
Samantalang isang tunay na mapagmahal na tatay po pala kayo. Kung ako ang tatanungin, ay ayoko ang pagiging aswang ko. Gusto kong mamuhay at magkaroon talaga ng tahanang hindi magulo. Hindi dahil sa hidwaan ng mga tao at mga katulad namin, ay napili akong magpakasal sa anak ni Kabantog. Isang bagay na pinagsisiyan ko dahil sa gulo na nangyayari ngayon. Kung ganon, pinagsisiyan mo rin ba na maging anak mo ako? Gugo, anak! Nagulat kami dahil sa narinig namin. Nasa likuran na pala namin ang kanyang anak. Hindi na ito anyong bata. Pamukha na ito ng isang bayawak. Napakaraming kaliskis sa katawan, kulay pulang mga mata at matatalim na kuko. Sumagot ka, Ama! Pinagsisisihan mo ba na maging anak ako? Oo! Dahil napakasama mo. Hindi ako nawala ng oras para magpaalala sa'yo na dapat ay maging mabuting bata ka. Pero ano itong ginagawa mo ngayon? Pumapatay ka ng tao! Nagagawa mo lang sabihin yan dahil hindi mo minahal Sina. Dahil ang totoo, may iniibig ka noong tao. Hindi ba tama ako, Ama? Oo, tama ka. Ngunit dahil sa kasamaan ng nanay mo, ay hindi ko nagawang magmahal ng isang taong mabuti ang kalooban. Dahil pinatay niya ang taong iniibig ko. Nang dahil doon, sumiklaban laban sa mga tao at mga tulad natin. Hindi ko alam ang bagay na pinag-uusapan nila ng mga oras na yon. Nakikinig lang ako at sikretong kinukuha ang patalim ko. Hanggang sa nanahimik silang dalawa. Nakaramdam ako ng bigat hanggang sa nagbago ang anyo ni Mang William. Naging katulad din ito ng bata. Nagsagupaan ang dalawa habang ako naman ay takot na binabalak ng tumakas ng mga sandaling yon. Maya-maya pa, nakita kong palapit na sa pwesto ko ang dalawang aswang abwak na naglalaban. At nang tignan ako ni Gugo, ramdam ko na hindi maganda ang pamamaraan niya ng tingin. Hanggang sa patakbo itong nagpunta sa pwesto ko para saksakin ako gamit ang kanyang matatalas na kuko. Ngunit hinarangan naman ito ng isa pang aswang na si Mang William. Mang William! Mang William, narinig mo ako? Hayop ka, Gogo! Napakahayop ka! Ba't mo ito ginawa sa tatay mo? Sarili mong tatay! Magagawa mong patayin! Wala kang puso! Masahol ka pa sa demonyo! Kasalanan niya yan dahil tanga siya. Mas pinili niyang iligtas ang taong katulad mo. Dahil hindi ko rin naman magagawang buhayin ng lola ko. Papatay na lang kita. At hindi mo na masisilayan kailan pa man ang pamilya mo. Igagalaw niya sanang muli ang kamay niya nang may isang bagay ang ibinato sa kanyang kamay. Nakita ko ang bagay na yon at pamilyar yon sa akin. Alam kong sa kaibigan ko ang takong na yon. Sige! Subukan mo saktan ang kaibigan ko. At kahit wala kang buhok na aswang ka, ay sasabunutan pa rin kita. Walang yakang bakla ka. Nagpakita ka rin sa wakas. Kayo na rin ang kusang lumapit sa kamatayan niyo. No. Hahanap pa ako ng apam, ano? Kaya hindi ako dito mamamatay. Ikaw ang papatayin namin. Napaka-piligero mong bakla ka. Eh wala namang magkakagusto sa'yo. Dahil napakapangit mo. Baklang bakulaw. Ang sabi? Nagsasalita ang ganyan? Eh sino bang mas pangit sa atin dalawa? Eh ikaw nga tong mukhang bakulaw na bayawak na hilaw. Iniinsulto mo ba ako?
Nauna ka! Kaya gumanti lang ako! Che! Tsura nito! At dahil sa inis, inutusan niya ang mga kasama niyang mga abwak at inatake ang kaibigan ko. Ngunit dahil hindi siya basta-basta ay lumaban siya. Hinubad niya ang isa niyang takong at yun ang ginamit na panghampas sa mga aswang. Tumayo na din ako para tumulong habang hawak ang pilak na kutsilyo. Sabay naming kinalaban ang mga abwak. Ginamit din namin na pangsaksak ang mga tinidor na dala ng kaibigan ko. Hindi nagtagal, nasugatan niya ako gamit ang kanyang matatalas na kuko at namilipit naman ako sa labis na sakit. Pupuruhan niya sana ako, ngunit hinampas ng kaibigan ko ang takong nahawak niya sa likuran ng aswang. Napapitlag ito sa sakit. Napalayo ng konti sa amin. Ayos ka lang ba, friend? Oh, ayos lang ako. Maraming salamat, friend ha. Binalikan mo ako. Hindi naman kita kayang iwan dito, no? Kaya hinagilap talaga kita sa buong isla. Alam kong dala lang ng galit ang mga sinabi mo kanina. Kaya okay lang yon, kalimutan na natin. Hindi naman masama ang loob ko eh. Pero mamaya na tayo mag-moment. Nauubos na sa pawis yung makeup ko. Kaya let's go! Tapusin na natin ang aswang na yan! Habang hawak ko ang dibdib ko, ay kinuha niya ang patalim na dala ko. Siya ang nakipaglaban sa aswang na si Gugo. Nakita kong nahirapan din siya. Pero dahil mautak ang kaibigan ko, ay sinakyan niya ito sa likod at ginamit ang pilak na kutsilyo para gilitan ito sa leeg. Hinawakan ng aswang ang leeg niyang may lumalabas na itim na likido. Nag-anyong bata ito ulit. Tumingin pa ito sa kinaroroonan ko bago siya tuluyang tumumba. Sa wakas tapos na. Wala na siya. Patay na ang batang abwak. Makakauwi na tayo. Makakauwi na tayo. Tama ka, friend. Ligtas tayo. Makakauwi tayo ng buhay. Pwede bang ilibing muna natin ang katawan ni Mang William, friend? At hanapin si Kabantog. Friend, okay ako sa paglibing kay Mang William. Pero kay Kabantog, hindi na natin siya maililibing dahil nakita ko siya kanina. Sunog na ang katawan niya. Niyakap ko ang kaibigan ko, Sir Blair. Dahil kahit nasabihan ko ito ng masasamang salita, ay hindi pa rin niya ako iniwan. Matapos naman naming ilibing ang katawan ni Mang William, dumiretso na kami sa bangkang sinabi niyang nakatago sa may dulo ng isla. Umalis kami sa lugar na yon at hindi na namin pinag-usapan pa ang mga nangyaring kababalagan sa amin doon. At sa kasalukuyan ay ikinasal na kami ng asawa kong si Amara at may 3 na po kaming mga anak, habang si Violet naman ay malapit lang sa amin kasama ang boyfriend niyang British. Masasabi ko po, Sir Blair, na kailanman ay huwag tayong magbibitaw ng salita, lalo na kapag tayo ay galit. Dahil minsan, hindi natin alam na nakakasakit na pala tayo, at sana ay maiparating ko sa iba na mahalin natin ang mga may pusong babae at pusong lalaki na mga kaibigan natin. Dahil ang magkaroon tayo ng mga kaibigan na katulad nila ay maituturing na blessing. Hanggang dito na lamang po, Sir Blair. Maraming salamat po sa pagpili sa aking kwento. God bless po sa inyong lahat. Isang tunay at tapat na pagkakaibigan. Tunay ngang mahirap hanapin. Ngunit sa kwentong ating napakinggan, pinatunayan
na sa kabila ng kanilang pagkakaiba ng kasarian, na isang lalaki na may pusong babae at isang tunay na lalaki. Ngunit hindi naging hadlang ito at nanatiling buo ang dalisay na kanilang pagkakaibigan. Pinanday ng mga pangako, sakripisyo at pinagsaluang hirap sa buhay. Mula sa kahirapan, pinili nilang magtrabaho ng marangal, bitbit ang iisang hangarin na tuparin ng kanilang mga pangarap nang hindi inaapakan ang dangal ng iba. Dumaan man sila sa matinding pagsubok na halos ikamatay na nila at muntik pang lamunin ng kadiliman dahil sa isang masamang elemento na nagnanais na sumira sa kanila. Hindi kailanman nabasag ang kanilang katapatan sa isa't isa. Sa halip, ang kanilang samahan ang naging liwanag sa gitna ng dilim. Patunay na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa anyo, kasarian o panlabas na pagkakaiba, kundi sa tibay ng puso, paninindigan at pag-ibig nandang ipaglaban ang isa't isa hanggang sa wakas. Sabi nga sa Kawikaan, Kabanata 17, Talata 17, ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon at ang kapatid ay isinilang sa panahon ng kagipitan. Sabi rin sa unang Samuel, Kabanata 16, Talata 7, sapagkat ang tao ay tumitingin sa panlabas, ngunit ang Panginoong Diyos ay tumitingin sa puso. Ipinapaalala lamang ng mga talatang ito mula sa Biblia na ang tunay na halaga ng isang tao at ng isang pagkakaibigan ay hindi nakikita sa kasarian o anyo, kundi sa puso at sa kabutihang handang ialay. Minsan, ang inaakala ng iba na kahinaan o kaibahan ay siya pang nagiging dahilan ng kaligtasan, pag-asa at liwanag sa gitna ng kamatayan at dilim. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel na mga kwento ni Apong Isaac at The Voice Addict. Hanggang sa muli po, at abangan niyo po ang mga susunod pang mga kwentong katatakutan at kababalaghan na aking ihatid sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng puong may kapal.